Dear Dr. Love, good evening po. Sumulat po ako dahil nagbabakasakali ako na mapili po ninyo itong aking liham at matulungan niyo po ako sa aking problema. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Monica. Ako po ay 28 anyos na mula sa San Pedro, Laguna. Graduate po ako ng Mass Comm, pero never po ako nakapag-practice ng natapos ko. Tumutulong po kasi ako sa food business ng family namin, lalo na nung sumakabilang buhay ang tatay namin 4 years ago. 4 years na rin po akong tumutulong sa business namin at okay lang naman ang kinikita ko. Hanggang sa dumating ang idea na magtrabaho ko sa Canada. Nandun po kasi ang pinsan kong nagtatrabaho sa isang restaurant. Alam ko pong mahirap ang work doon pero properly compensated naman. Malaki ang sahod at okay sa benefits pero nagdadalawang isip pa rin po ko dahil ayoko rin naman iwanan ng nanay namin. Ako na lang din kasi ang katuwang niya sa business dahil may ibang work ang aking mga kapatid. Isa pa, natatakot din ako na baka hindi ko kayanin dahil panibagong adjustment, new environment at malayo sa pamilya. Yun nga lamang, makakaipon naman ako dahil okay ang sahod, basta magtsaka lang. Ano po ang maipapayo niyo sa akin tungkol dito, Dr. Love? Oras na po bang sumubok ako habang bata pa at lumabas sa aking comfort zone? O wag na lang, lalo na kung hindi naman ako sure sa kahinatnan ko ron? Please help me decide, Dr. Love. Thank you po talaga. Dahil malaking tulong po para sa akin ang pwede niyong maipayo. Again, thank you po and more power to your show. All the best, Monica ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat, Monica. Ang ipapayo ko sa iyo ay base sa experience ko, base sa mga nakita ko, at base sa experiences ng ibang tao. Lantaran, frankly, sinasabi ko sa mga kaibigan ko o kilala ko, if you have the opportunity to work abroad, iwanan yung Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kung aasa ka lamang sa pamasukan mo, tingnan nyo kaming mga senior citizen. Anong inaasahan namin sa gobyerno natin? 20% discount sa pamasahe sa bus. Libreng panood ng sine once a week. Ang gamot, hindi lahat ng gamot ay covered ng 20% discount. Ang mga groceries, hindi lahat covered ng 20% discount. Tingnan niyo ang mga matatanda. Yung kapatid ko na nandun sa Los Angeles, California. Mas matanda sa akin yun. She's 75. Lahat ng gamot niya supplied ng State of California. Pinupuntahan siya ng doktor at ng nurse sa bahay para tingnan ang kanyang sitwasyon. Lahat ng kakailanganin, meron silang coupons na tinatanggap na ibinabayad sa groceries. Dito sa Pilipinas, nga ang mga senior citizen, 20% ka lang. Yan. Sa mga batang katulad nyo, ang pinakamahirap talaga is to leave your comfort zone. To leave your comfort zone. Mahirap iwanan ang inyong bahay dahil, tama ang sabi mo, Monica, makikisama ka sa mga tao, haharap ka sa bagong kultura, mag-a-adjust ka. And I tell you, mahirap yon. Sa mga unang panahon, mahirap mag-adjust. But later on, maa-absorb mo rin ang kanilang kultura at magiging bahagi na rin ng buhay mo. Ano ang kapalit? Ang kapalit,
mas mataas na sweldo sa talent mo. Mas mataas na sweldo sa bawat oras na ipaglilingkod mo sa kumpanya. Mas maganda ang benefits na makukuha mo. Malaki ang pagkakataon na makaangat ang buhay nyo dito. Paano ang nanay mo? Maiiwan siya rito. Meron ka pa namang mga kapatid na maaaring magbantay. Kung ang pangarap mo ay maiangat ang buhay mo at ang kinabukasan mo, I think, kung akong tatanungin mo, ito na ang pagkakataon. Kung makakaalis ka, umalis ka ng bansa. Ang yumayaman lang sa Pilipinas ay mga politiko. Ang yumayaman lang dito, yung mga mayayaman. Tayo na mga hampas lupa at patay gutom na manggagawa ng Panginoon. Aasa lang tayo sa sweldo. Mabuti na lang ang sweldo ko rito, 500,000. Isang buwan in my dreams. Di ba? In my dreams. Di ba? Kasi, kaya ko sinabi sa iyo, Monica, meron din akong mga manugang na nagtagumpay sa pagtatrabaho sa ibang bansa at naiangat din ang buhay ng kanilang pamilya. Tatlo ang manugang ko sa United Arab Emirates. Yung isa nawawala na. Hindi ko malang kinain yata ng camel. Nalubog sa buhangin. Yung dalawa ay successful. Yung aking anak na bunso ay nasa United Arab Emirates din. Successful. Mas malaki pa ang sweldo sa akin. Yung anak kong bunso, mas malaki pa ang sweldo sa akin. So, kung depende yan sa tao, kung ikaw ay tutulog-tulog at you will not grab the opportunity na ino-offer sa'yo, hindi ka asenso. Kinakailangan talagang samantalahin ang mga pagkakataon at pag ikaw ay nagpunta sa ibang bansa, tandaan mo, hindi ka nagpupunta sa ibang bansa para magbakasyon. Kami lang ang nagbabakasyon sa ibang bansa. Kami lang ang nagtatapon ng dolyar. Kami lang na nangangarap na mayaman. Kagaya ng producer ko, si Jake. Pag nagustuhan, pupunta sa Vatican City. Mamamasyal doon sa Fontana de Trevi. Di ba? Magpapanik pa naog doon sa Spanish stairs, sa Spanish steps. Di ba? Sana all. Kaya, kailangan magsumikap ka rin kapag ikaw ay nandun. Hindi ka nagbabakasyon. Kailangan mong magtrabaho at hindi maaari na habang panahon kang nandun. No? Unless magkaroon ka ng asawa doon. Kinakailangan meron kang specific date, specific time na babalik sa Pilipinas. Kung ang hahangarin mo ay ubusin ang dolyar na makikita mo sa Canada, hindi mo mauubos ang dolyar doon. Puputi ang buhok mo, tatanda ka doon, may dolyar pa rin papasok sa Canada. Ang mahalaga, ma-secure mo ang buhay mo at ang kinabukasan ninyong magina. Ang mahalaga ay makakuha ka ng malaking oportunidad na makapagtrabaho at makapagpadala ng pera at makapag-ipon ng pera dito sa ating bansa. Uulitin ko, hindi tayo yayaman sa Pilipinas. Ang yumayaman lang dito ay mga politiko. Kita nyo, pamilya na ang meron diyang politiko na tatakbo sa mayor yung asawa, barangay captain yung kapatid, tatakbo siyang senador, yung isang kapatid congressman. Yan ang mga yumayaman ginagawang negosyo at hanap buhay ang politika kasi madaling kumita diyan. Maraming pondo na pupwedeng ibulsa. Hindi tayo politiko. Di ba? Kaya kailangan kumayod tayo. At kung ako ang tatanungin mo, Monica, base sa mga nakita ko, kung magsisikap ka lamang talaga na maging seryoso sa pagtatrabaho
at paghandaan ang kinabukasan mo, leave your comfort zone at kunin mo ang opportunity na magtrabaho sa ibang bansa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.